Attorney's Office o PAO na walang personalan at pawang ebidensya ang pinagbabatayan nila sa pagsasampa ng kaso na may kaugnayan sa kontrobersyal na Dengvaxia. Si Gerald Rania sa report. Diretsahang sinagot ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta ang mga patutsada ni dating Department of Health o DOH Secretary at kasalukuyang Iloilo Representative Janet Garin kaugnay sa kaso ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Ayon kay Acosta, hindi may tatanggi ang mga paglabag at sabwatan ng mga akusado batay sa mga ebidensya. Hindi rin na niya masasabi na recycle ang mga ebidensya. Nilinaw din ng Public Attorney's Office ang dahilan kung bakit naibasura ang unang batch ng kaso na may kaugnayan sa Dengvaxia. Paliwanag ni Acosta, ang unang batch ng kaso ay inihain ng mga prosecutor sa maling jurisdiction. Recycle daw ang ebidensya. Hello! Yung buhay ba ng bawat vaccine, recycled? 153 vaccines, recycle ba yan kung magkaso ang mga magulang niyan, ang mga kamag-anak niyan? Ang nare-recycle, plastic. Pero yung buhay ng nanay mo, anak mo, kapatid mo, anak mo, hindi mo pwedeng i-recycle. Sinasabi niya pabor sa kanya, hindi po pabor sa kanya yon. Dahil, kaya po na-dismiss without prejudice, mali po yung jurisdiction, sabi ng MTC, ng Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court. Dapat po sa RTC, Regional Trial Court, Family Court, sang-ayon sa Family Court Law. Yung po ang sinabi ng mga judges, hindi sinabing inosente sila o kaya acquitted sila, wala pong ganon. Kaya po na-dismiss dahil ipinapapile sa tamang jurisdiction. Ngayon, yung pong itong paglabas ng second batch, expected po ng mga magulang yan dahil overwhelming po ang evidence. Matatandaan 2016 nang isagawa sa bansa ang mass vaccination kontra dengue sa mahigit 800,000 mga bata. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang health experts dahil nakita umano ng mga panganib sa kalusugan ang nasabing bakuna. At ilang araw bago magkaroon ng Special Allotment Release Order o SARO noong 2015 ay sinabi ng Sanofi, ang mismong manufacturer ng gamot, na mayroong 4 na masamang epekto ang Dengvaxia at hindi pa tapos ang clinical trial. At delikado ito sa mga hindi pa nagkaroon ng sakit na dengue. Maging sa pagsusuri ng World Health Organization ay nakitaan din ng panganib ang Dengvaxia kaya mas maingat ang ibang bansa sa paggamit nito. May Sanofi Declaration noong December 22, 2015, 7 araw bago magkasaro ng December 29, 2015. May deklarasyon ng Sanofi sa FDA kung saan tinake over ni Garin niyang FDA. Tinake over niyan, may declaration na 4 ang pwede ikamatay na side effect ng Dengvaxia. Una, anaphylactic allergic reaction, viscerotrophism, multi-organ bleeding, edema, hemorrhages, neurotropism, yung utak naman, paglaki, pamamagha ng utak, at increase in severity in dengue disease. Sipin mo, sasaksakan ka ng Dengvaxia, mati-dengue ka rin pala. Ginagamit din yan WHO. Ay, WHO document ka, nakita namin, na clinical trial pa yan ng 2016, phase 3, hanggang 2017, November 30, 2017. Clinical trial. At sabi niya may pananaliksik na mayroong nga lumitaw, hindi pwede sa hindi pa na dengue. Inaamin pala niya. Sabi niya, sa time niya may consent form na contra-condition pero walang informed consent. Ibig sabihin, hindi niya in-inform na may 4 na nakamamatay na side effect yan. At hindi rin niya in-inform na clinical trial pa yan. Hindi pa yan talaga subok. In-inform mo ba? Ba't nagkabistuhan? Kaya hanggang sa isinoli yan. Sabi niya, wala daw warning nun. May sulat sila Dr. Tony Dan sa kanya na wag ituloy yan. Sinasite yung kabeding study na 62% ang adverse effect ng Dengvaxia. Nilinaw rin ni Atty. Acosta ang expertise ng PAO Forensic Team sa pagproseso ng mga examination para sa mga ebidensya at hindi umano siya nag-a-assume bilang isang doktor. Sinagot din ni Acosta ang iba pang patutsada ni Garin at iginiit na hindi nilulustay ng PAO ang pondo nito sa kaso ng Dengvaxia, maging sa rally ng mga magulang ay hindi siya nangingialam. Autopsy ni Acosta, paulit-ulit, hindi po ako nag-autopsy ng mga bangkay. Meron pong forensic team ang PAO na binubuo ng forensic consultant ng PAO, medical legal specialist at medical specialist, internist at 2 senior pathologists. Kailanman hindi po nagpakilala si Dr. Erpe na pathologist. Si Dr. Erpe po ay medical legal officer, forensic expert po yan. Sinasabi rin niya, inubos ko po ang pondo sa Dengvaxia. Milyon ang inubos ko. Hello,
Yung pong Dembaxia, hindi po kailangan gastusan yan mismo Yung mga biktima, hindi po kailangan gastusan yan dahil ang mga lawyer po na 10 special panel of lawyers na nakapirma sa mga kaso. Hindi po ako nakapirma kahit saang dokumento. Wala po akong pinirmahan kahit autopsy report, kahit mga complaint. Wala po akong pinirmahan. Ngayon, ano niya sa akin, yung rally, ako daw ang nagpipinance. Hindi ko po kailangan ipinance yun. Magulang po nagrarally, hindi naman ako, hindi rin yung mga tao ko. Giit pa ni Acosta, hindi siya namumulitika dahil hindi lang naman anila ito ang kanilang tinututukang kaso. Nananawagan din ito kay Garin na sa korte na lamang harapin ng mga respondent ang kaso at hiniling sa Korte Suprema na aprubahan na ang pagkakaroon ng isang special court na didinig sa kaso ng Dingvaxia. Sa ngayon, umabot na sa 153 o 153 ang hawak na kaso ng PAW na may kaugnayan sa Dingvaxia. Nanawagan po ako kay Court Administrator Justice Maidas Marquez. Sana po ay lumabas na yung order ng Supreme Court sa sa Dingvaxia Special Court kasi napakarami po, 153 cases ito. Kung 153 na municipality, city ang pagpapailan, iba't iba sa Region 3, Region 4A, NCR, abay, daang taon pong uubusin ito bago matapos. At talagang sabagay, may lawyer ako sa bawat lugar, ay yung prosecutors natin. Paano po? Dapat specialized task force ang humawak nito dahil medical case ito. At hinahamon niya po ang PAW Forensic Team at ang panel of special public authorities. Abay, abangan na lang ho niya. Talagang maraming kaso siyang haharapin dito. At hanggang tinatanggi niya yung kanilang pagkakamali, ay lalo po silang bibigat ang kasalanan nila sa Diyos. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am 1 with 25. Abangan